Kumusta ka? Handa ka na bang sumisid sa isang konsepto na medyo mahirap isipin? Sige. Isipin mo muna. Isang buong 1,000 taon ng kapayapaan. Walang krimen, walang inggitan, walang kasinungalingan. Isang perpektong mundo, kumbaga. Oo, isang mundo kung saan si Kristo mismo ang namumuno. Parang pinali na, di ba? The end. Parang tapos na ang kwento. Pero heto yung twist na lumabas sa mga source na ipinadala mo. Pagkatapos ng 1,000 taong yon, ang mismong pinangmulan ng kasamaan, si Satanas, ay pakakawalan ulit. Ah, oo. Ang unang pumasok sa isip ko at marahil sa'yo rin ay bakit? Bakit sisirain yung perpektong kapayapaan para sa isang huling malawak na pagsubok? Yan yung puzzle na susubukan ating buhay ngayon. Magandang tanong yan kasi hindi to simpleng kwento ng good versus evil lang. Right. Ang mga material mo na galing sa mga aklat ng Ezekiel at Revelation, naglalahad yan ng isang theological na drama. Okay. So ang layunin natin ay hindi lang i-recite kung ano ang mangyayari. Hindi lang basta ikwento. Oo, gusto nating maintindihan yung lohika sa likod nito. Titignan natin kung bakit sa pananaw ng mga tekstong ito, kailangan ng isang public verification ng pananampalataya. Public verification. Okay. At paano nito ipinapakita yung katarungan ng Diyos sa paraang nakikita ng lahat at paano ito yung daan para tuluyang matapos ang problema ng kasalanan. Okay, sige. Bago tayo dumating sa gulo, ipinta muna natin yung itsura nitong 1,000 taon ng kapayapaan. Sige, sige. Kasi ayon sa mga binasa ko, ito ay literal na paraiso sa lupa. Wala nang sumpa, ang mga anim, ang mga hayop, hindi na magkakaaway. Payapa ang lahat. Oo. At ang mga taong ipinanganak sa panahong ito, lumaki sila sa isang mundong hindi nila kilala yung konsepto ng panlinlin lang dahil, nakakulong si Satanas. Tama. Normal silang namumuhay, nag-aasawa, nakakaroon ng pamilya. Tama yan paglalaro mo. Pero may isang mahalagang layer dyan. Ano yun? Kasi sa kabila ng normal na buhay na yan, mayroon ding ibang uri ng mga nilalang. Ah, yung mga martir. Oo, yung mga martir na nabuhay muli para maghari kasama ni Kristo. Sila yung tinatawag na mga hari at pari. Okay, at anong kaibahan nila? Sila'y nasa isang glorified state na, parang mga anghel na, at naninirahan sila sa bagong Jerusalem, hindi na sila nag-aasawa. Gets. So mayroong kang dalawang grupo, ang mga immortal na hari at pari sa loob ng banal na lungsod at yung mga mortal na mamamayan sa labas na namumuhay ng payapa. At itong mga mortal na mamamayan, sila yung sentro ng kwento, tama? Sila nga. Sila yung susubukin. Ang nakakaintriga para sa akin is, anong estado ng pag-isip nila? Lumaki sila na si Kristo ang hari? Nakikita nila ang katotohanan? Paano ka pa magre-rebelde sa ganun sitwasyon? Diyan nga nagiging komplikado kasi sinasabi sa mga source mo na yung estado nila may hahaling tulad kay Adan bago siya nagkasala. Ah, parang sa Eden? Parang ganun. Isipin mo, perfecto ang kapaligiran, malinaw ang utos, at heto yung pinaka-critical na detalye. Ano yun? Ang kanilang mga physical na katawan, wala ng bodily desires o pagnanasa ng laman na natural na naguudyok sa kasalanan. Wow, okay. Wala yung internal conflict na nararanasan natin ngayon. So, ang tanging tukso na darating ay mula sa labas. So parang malinis ang kanilang slate, wala silang panloob na kalaban, pero parang may catch pala yung pagiging perfecto ng sitwasyon nila? Eksakto. Dahil perpekto ang lahat at walang anumang pressure o tukso, yung katapatan nila ay sa isang banda, theoretical pa lang. Ah, hindi pa nasusubok. Hindi pa nasusubok yung puso nila sa isang tunay na pagpili sa pagitan ng mabuti at masama. Ano mang nakatagong potensyal para magrebelde ay nananatiling tulog kasi wala namang gumigising dito. At itong untested loyalty na ito? Ito ang nagiging dahilan para sa susunod na at pinakadramatikong kabanata. At dito na nga papasok yung pinaka-controversial na bahagi. Pagkatapos ng 1,000 taon, biglang papakawalan si Satanas mula sa kulungan niya. Biglaan.
At hindi sa nagsayang ng oras. Nakakagulat yung bilis ng mga pangyayari sa Revelation 20. Agad-agad niyang nilibot ang mundo para linlangin yung mga bansa na tinatawag na Gog at Magog. Oo, yun yung pangalan. Ang layunin niya, tipunin ang lahat na may nakatagong sama ng loob para sa isang huling malawakang digmaan laban sa pamahalaan ni Kristo. At ang bilang nila ayon sa teksto ay parang buhangin sa dagat. Napakarami. Ibig sabihin, hindi to isang maliit na rebelyon. Marami. Sa kabila ng pamumuhay sa ilalim ni Kristo, ang pipiliing kumambigay Satanas. At dito na natin haharapin yung tanong mo sa simula. Yung bakit? Bakit ito hinayaan? Bakit kailangan ng ganitong pagsubok? Oo. Kasi kung iisipin mo, parang hindi makatarungan. Buong buhay silang namuhay ng payapa at tapat, tapos biglang may isang final exam na pwedeng ikabagsak ng lahat. Parang ang daya, no? Bakit kailangan pa niyan kung alam naman ng Diyos kung ano ang nasa puso nila? Hindi ba niya kayang hatulan sila based sa kaalaman niyang yun? Iyan mismo yung sentro ng argumento sa mga sources mo. Ang sagot ay wala sa kung ano ang alam ng Diyos, kundi sa kung ano ang kailangang makita ng buong sangnilikha. Kasamang mga anghel at tao. Oo, lahat. Ang konsepto ay tinatawag na pagpatotoo o verification. Pagpatotoo? Kailangang maipakita sa gawa kung ano ang tunay na laman ng puso, hindi sapat na alam ng Diyos. Para maging hayag at hindi mapag-alinlangganan yung katarungan niya, kailangan ng ebidensya. Sandali, may pumasok sa isip ko. Ayon sa logic na yan, paano na ang mga tao sa panahon natin na, sabihin nating, naging mananampalataya sa kanilang deathbed? Oo, good question. O kaya, yung mga namatay sa aksidente isang araw lang pagkatapos nilang maniwala. Technically, hindi nasubok yung pananampalataya nila sa gawa. Ibig sabihin ba nun may buta sa katarungan ng Diyos para sa kanila? That's a powerful question, and your sources actually address that exact dilemma. Talaga? Oo, kasi ang magiging argumento ni Satanas ay, oo, may butas. Sasabihin niya, paano mo nalaman na hindi sila tatalikod kung nabigyan ng pagkakataon? Hindi mo sila sinubok. Yun pala yung anggulo niya. Kaya itong huling tagsubok sa pagtatapos ng 1,000 taon, hindi lang to para sa mga taong nabubuhay sa panahong iyon. Para sa lahat. Para itong isang universal legal precedent, ipinapakita nito na kahit sa pinaka-perpektong kondisyon kung saan walang panloob na tukso at tanging panlabas na impluensya lang ang meron, ang puso na may potensyal magre-rebelde ay magre-rebelde pa rin. Okay, gets ko na. Tinitiyak nito na kapag ibinigay na yung huling hatol, walang sino man kahit si Satanas ang makakapagsabi na unfair ang Diyos. Lahat ng desisyon ay may resibo, ika nga. Wow. Okay, that reframes everything. Hindi lang to tungkol sa mga tao sa panahong yon, kundi sa pag-validate ng katarungan ng Diyos for all time. Eksakto. So nagsimula na ang rebellion. Nagmarsya na itong napakalaking hukbo ni Gog at Magog. Nakakakilabot isipin yung eksena. Mula sa lahat ng sulok ng mundo. Oo, mula sa 4 na sulok, papalibutan nila yung kampo ng mga banal at yung minamahal na lungsod. Ang target nila, malinaw sa Ezekiel 38 ay mananlob at manamsam. Atakehin yung mga payapa. Inaatake nila yung mga taong payapa, walang pader, walang depensa. At kitang-kita mo yung kaibahan ng dalawang panig, no? Yung isang grupo, simbolo ng kapayapaan at pagtitiwala. Tapos yung isa? Yung isa naman, na lumaki rin sa kapayapaan pero nagpakita ng tunay nilang kulay. Puno ng inggit, kasakiman, at pagnanais na agawin yung hindi kanila. Ito na yung final showdown. Ito na yung huling pagtatanhal ng laban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. At dahil ito na ang huli, ang paghatol ay hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Tama. At yun yung isa sa mga nakakagulat na detalye. Walang epic battle na tumagal ng linggo. Ang resulta, mabilis at mula sa itaas. Sobrang bilis. Sabi sa Revelation 20 verse 9, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila. Ganun lang, isang iglat tapos ang digmaan. At mahalaga na bigyang diin yung sinasabi ng mga source mo tungkol sa apoy na yan. Okay, ano yon? Hindi pa ito yung tinatawag na dagat-dagat ang apoy o ang lake of fire. Iba yon. Magkaiba pa yon. Oo. Ang apoy na to na bumaba mula sa langit ay tumupok lamang sa kanilang mga pisikal na katawan. Ito para sa kanila yung unang kamatayan. So hindi pa yun ang final end para sa kanila. Kung natupok na ang katawan nila,
Anong susunod na mangyayari? Dito pumapasok yung konsepto ng dalawang pagkabuhay na mag-uli. Sila kasama ang lahat ng hindi mananampalataya sa kasaysayan ay muling bubuhayin. Lahat sila. Ito yung tinatawag na pagkabuhay na mag-uli para sa paghatol. Dadalhin sila sa harap ng Great White Throne Judgment kung saan, ayon sa mga teksto, hahatulan sila batay sa kanilang mga gawa na nakasulat sa mga aklat. At doon? At doon, matapos ang paghatol, sila ay itatapon sa lawa ng apoy, na siyang tinatawag na ikalawang kamatayan, ang tuluyang paghiwalay sa Diyos. At bakit mahalaga na batay sa gawa yung paghatol, lalo na't alam naman ng Diyos yung puso ng bawat isa? Bumabalik tayo sa konsepto ng verification. Ha? Yung public proof. Oo, yung gawa ang nakikitang ebidensya ng laman ng puso. Sa kaso ng hukbo ni Gog at Magog, ang kanilang ginawa, yung pagsama sa rebelyon, yung pagmarsya para manakop, Yun na yung ebidensya. yun yung hindi maikakailang patunay ng kanilang pagpili. Ginagawa nitang transparent and hindi questionable ang paghatul sa paningin ng lahat ng nilikha. Walang duda. Walang what-ifs. Yung mga gawa nila ang nagpatunay sa hatul na nakalaan para sa kanila. Okay, so apektado na ang mga sumunod sa rebelyon, napatunayan na ang kasalanan nila, pero hindi pa tapos ang kwento, di ba? Paano naman yung nagsimula ng lahat ng ito? Si Satanas. Siya nang isusunod. Anong nangyari sa kanya matapos matupok yung hukbo niya? Matapos yung mabilis na pag-execute ng judgment sa kanyang mga alagad, si Satanas mismo ang isunod. Siya ay dinakip at diretsyong itinapon sa dagat-dagatang apoy at asupre. Diretso na. At binibigyang diin sa mga source na hindi siya nag-iisa doon. Nandoon na at naghihintay sa kanya yung halimaw at yung bulaang propeta. Magkasama sila. Oo. Sinasabi na siya na ay pahihirapan doon araw at gabi magpakailanman. Ito na yung absolutong hantungan niya. So parusa lang talaga siya. Meron bang mas malalim na kahulugan or symbolism sa kanyang specific na kaparusahan? Meron. At ito ang isa sa mga pinaka-insightful na bahagi ng mga material mo. Okay. Ikinukumpara ang papel ni Satanas sa Azazel goat o yung scapegoat sa aklat ng Levitico sa Lumang Tipan. Scapegoat. Paano yun? Para maging malinaw hindi ito nangangahulugan si Satanas ang nagbayad para sa kasalanan ng iba. Imposible yon. Okay. Hindi atonement. Hindi. Sa halip, ang ibig sabihin nito ay yung responsibilidad para sa panunukso, panlilinlang at pagpapahamak sa sangkatauhan ay simbolikong ibinabalik sa kanya bilang ang orihinal na pinagmula ng lahat ng ito. Paano yun gumagana yung pagbabalik ng responsibilidad? Kasi bawat isa naman may sariling desisyon, di ba? Tama, bawat isa ay may pananagutan sa sarili niyang kasalanan. Ngunit, kinikilala din ng mga source na mayroong principal at mayroong accomplice. May hierarchy. Oo, si Satanas yung pinagmulan ng kasalanan. Siya ang unang naghasik ng pagdududa, siya ang unang nagrebelde. Kaya naman, bagamat para parehang parurusahan ang lahat ng nagkasala, Iba yung sa kanya. oo, ang parusa para sa kanya na siyang aktibong nanukso at nagplano ng pagbagsak ng iba ay mas mabigat. Dito pumapasok yung konsepto ng tiered punishment. Parusang may iba't ibang antas. So sa divine justice system na inilalarawan dito, hindi pantay-pantay ang parusa. Mas mabigat ang sentensya sa instigator. Tumpak. Malinaw na sinasabi sa mga teksto na bagamat parehong nagkasala si Satanas at si Adan, hindi pareho ang kanilang parusa at hantungan. Makes sense. Mayroong iba't ibang antas ng kaparusahan batay sa bigat ng kasalanan, sa impluensya nito sa iba at sa antas ng kaalaman noong ginawa ito. Ang responsibilidad ng nanukso ay mas malaki kaysa sa natukso. Lalo na kung yung natukso ay nagsisi at yung nanukso ay hindi. Eksakto. At sa pagpaparusa sa lahat ng hindi nagsisi at sa pagtapon sa mismong ugat ng kasalanan sa lawa ng apoy, ano na ang final na resulta para sa buong universo? Ito na ang katuparan ng sinasabi sa mga source mo na pagkumpleto ng paglikha. Pagkumpleto. Sa pag-alis sa pinagmulan ng kasalanan at sa lahat ng sumunod dito, ang kasalanan mismo ay tuluyan ng mawawala sa sangniliha. Wala ng tukso, wala ng rebelyon, wala ng kamatayan. Tapos na talaga. Oo.
Ang mga matitira, yung mga napatunayang tapat ay mabubuhay ng walang hanggan sa isang estado kung saan hindi na sila muling magkakasala. Ang kanilang kalooban ay naputunayan ng buo at tapat sa Diyos. Dito na nagtatapos ang mahabang kwento ng kasalanan. Grabe, isang napakalaking arko ng kwento. Mula sa perpektong mundo, dumaan sa isang huling, brutal na pagsubok na naglantad sa kung ano talaga ang nasa puso ng mga tao. Na humantong sa isang mabilis na paghatol. At sa wakas, ang tuluyang pag-alis sa kasamaan. Malinaw na ngayon kung bakit ayon sa mga tekstong ito, napakahalaga ng pagpapatunayan ng pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Yun. Para maitatag ang isang katarungang hindi lang alam ng Diyos, kundi nakikita at nauunawaan ng lahat. Bilang pangwakas, iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito para pagnilayan. Sige, Ang mga taong pinag-usapan natin, yung mga sumama kay Satanas, namuhay sila sa isang halos perpektong kapaligiran. nasa ilalim pa ni Kristo. Oo, nasa ilalim ng direktang pamumuno ni Kristo. At ayon sa mga source, wala silang pagnanasan ng laman na likas na nagtutulak sa kanila na gumawa ng masama. Walang internal na kalaban. Wala. Ang tanging tukso ay nagmula sa labas, isang bulong mula kay Satanas. Ngulit sa kabila ng lahat ng advantage na iyon, napakarami pa rin ang pumili na magrebelde. Oo nga, no? Ang tanong na naiiwan ay ito. Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa pinaka-esensya ng malayang kalooban, ang free will? Na kahit alisin mo ang lahat ng panloob na udyok at gawing perpekto ang kapaligiran, may kakayahan pa rin itong pumili ng kasamaan alang-alang sa sarili nitong kagustuhan.